Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po, Autorans. Galing ako sa Quezon City. Kinuha ko tong Pajero na to, US version ng Gen 1 na Pajero. Yan, yung 3 doors. 3 doors po ito, US version. At ang aking paboritong pamangkin, yan, driver ko. Ngayon mga kapatid, nandito ako sa Marcos Highway. Kaninang umaga, o madaling araw, may aksidente dito. Yung kotse, hindi natin alam kung anong naging dahilan. Yung kotse po umilalim doon sa likod ng truck. Sumuot siya. Naubos yung bubong. Talagang parang ako ngayon ko lang nakita yun eh. Misa kasi sa pelikula lang nangyayari, nakikita natin. Pero kanina nga nakita natin yung na-videohan lang naman natin ng konti. Talaga natanggal yung pinakabubong niya, nahati yung kotse, pati mga pintuan tanggal. Inabutan na lang naman natin doon na gano'n na yung sitwasyon, wala na yung fatalities. Hindi natin alam kung ilan yung na-disgrasya. Kaya mga kapatid, dapat mag-iingat tayo. I-practice natin yung defensive driving at wag yung offensive driving. Defensive driving po tayo kasi sa ganung paraan may ingatan natin yung ating buhay. Makakaiwas tayo sa aksidente. Ano sinasabi mo na ano na mabilis na mabilis? Paano niyo ba nakita? Ano niyo nakita niyo doon sa ano? Wala na, convertible na yung sasakyan. Wala na hood. Putol talaga. Grabe. Ano yung sinasabi mong pinakita nung classmate mo? Sumulong highway. Oh. Doon po sa may Oo. unti na lang mag-drift. Grabe, May video? bilis. May video pinakita sa'yo? Nasa comment. Pinasend mo sana. Nasa comment eh. Comment section. Grabe, nakakapangilap. Talagang expect mo pong babangga talaga. Alam mo, mas mabilis pa sila sa rally. Oo. Yung mga rally car po. Eh, syempre, rally car po masikip, di ba? Dire-diretso dun eh. Hindi, tsaka hindi na kaya ng preno yun. Madulas pa po yung Wala na, musok nga eh. Siguro namreno din siya eh. Kaya nang talagang hindi na kaya eh. Oo. Namreno din yun, musok, di ba? Tama, musok na ganun. Pwede kasi natin makompute yung friction nun eh. Oo. Yun yung ano, yun yung overshoot na sinasabi ko, ding-ding. Yeah. Ito, yan. Oh. Nagda-drive na yan. Lagi kong sinasabi, wag niyang gugulungan yung dilaw na... Hindi ako Anong tawag doon? Anong tawag doon sa dilaw na yun? So, yung ano po, divider. No, yung guhit doon sa gitna na pagka may dalawang yellow na straight line. Double solid yellow line. Double solid, yun. Hindi ka talaga dapat na yung gulong mo Kapatong doon. papatong doon. Dapat talaga yung lane mo ay yung lane mo nandun ka sa gitna nun. Anong sinasabi ko sa'yo, ilang beses kong sinasabi sa'yo, makikita mo naman yung sa side mirror mo yung sa gilid. Yung dalawang side mirror mo, pagka tinignan mo yon, makikita mo kung nandun ka sa gitna ng lane. Kita ba? Bakit hindi ka gumigitna? Kung halimbawa yun, na yung ano na yun. Halimbawa yun, nakasalubong mo yung ganong kabilis, anong mangyari sa'yo? Bangga, patay. Ngayon, yung pagkakataon na yon, hindi natin alam kung wala tayong sisisihin dun eh. Ang mahirap dun kung ikaw yung nadamay. Di ba? Muntik na po yung EcoSport eh. Oo nga, kasi naghihintay pa siyang ganun, ano? U-turn. Ganong kadelikado, ano? Kung naliko pa po niya yun, yung EcoSport yung nabangga niya. Oo. Ay, grabe talaga. Sobra. Naalala ko yung video. Hindi, kaya dapat talaga, ano, diyan kasi sa lugar na yan, ginagawang ano yan eh, parang racetrack nila yan eh. Marami nang nangyaring ganyan dyan. Kailan lang yun yung may na-disgrasya? Civic din yun. Honda Civic din yun, may na-disgrasya din. Sakop naman yan ng MMDA. Yun nga lang, ang mga traffic enforcers natin, ganung oras wala na. Mga madaling araw, wala na talaga eh. Sa ulat ng Antipolo PNP, madalas na tumatambay ang mga car enthusiast sa ilang kainan at gas station sa kahabaan ng Marcos Highway. Para maibsan ang mga aksidente at iligal na karera, regular na nirorondahan ng mga pulis ang highway tuwing madaling araw. Yun nga lang, pabalik-balik ang mga ito. Kaya hindi na sila nababantayan. Yun ang pinakamahirap doon. Kayo, paano ba kayo magmaneho? Ikaw, minsan kung makapagkwento ka, ha? Paano ka magmaneho? Chill lang.
Ha? Ay, mali pa rin, bawal pa rin. Hindi, nagmamaneho ka, ino-overtake mo lahat, pati, Yeah! Sa akin, may ino-overtakean mo, kung makakambyo ka pa. Hindi po pwede mag-overtake basta-basta, depende sa line yun. Oo. Kapag broken line, doon lang pwede mag-overtake. Pero pag solid na, kahit single po, bawal mag-overtake. Hindi totoo yung with caution. Hindi totoo yan. With caution yun, pero yung as in, sabi po sa MMDA, as in wala talagang dumadaan, pwede. Oo. Pero hindi po yung halimbawa may, wala pang malayo pa naman, hindi yun ganun. Violation po agad yun. Kaya ngayon, yung nangyari doon sa mga nandun, nakikiramay po tayo doon sa pamilya ng mga namatayan. Ano? Ilang taon? 20 plus. 20 plus. Mas bata pa sa akin. Sayang, no? Sayang yung ano nila. Kaya maganda sa TIP ito si Sarento, kahit na pwede na magdala ng sasakyan, bawal sa TIP, no? Bawal po, bawal. Bawal. Bakit bawal sa TIP? Senior high school, college po required magdala ng sasakyan. College Kasi lang. safety, ang maganda po sa TIP, kahit po, halimbawa, ipasok mo yung kaibigan mo, isakay mo sila palabas, bawal. Bawal Kasi, yun. kapag po may nangyari, sila ang kumbaga po, inaano nila na huwag ka nang magdamay ng iba pa. Parang ganun. Kaya po, ang pwede mo na po isakay, kamag-anak mo, lalo na kapatid, ganun. Safety inuuna dyan, sa TIP. O yung lagi kong tinuturo sa inyo, yung kapag ka nagda-drive kayo, ano yung sinasabi kong huwag niyong bubuntutan? Mga public vehicles, Public utility. public utility vehicles, mga truck. Tricycle. O yung jeep, bakit sinasabi ko yung public utility jeep? Bakit sinasabi ko na huwag niyong bubuntutan yun? Nagpapara po ang mga pasahero doon, siyempre nagsasakay at humihinto bigla yun eh. Hindi, matindi ron kasi habang bumabiyahe sila, biglang nakakita ng pasahero yan. Ito nga. Biglang ihinto, di nga si signal yan eh. Wala. Di ba? Eh ngayon, nakabuntot ka doon. Ano mangyari sa'yo? Bangga ka. Oh, hindi, tsaka sa defensive driving, Alam mo dapat yun. hindi ka pwede nakabuntot eh. Dapat talaga, dalawang Dalawang traffic. sasakyan. Dalawang Sabi po nila. sasakyan, oh. Pero sabi naman po nung iba, depende sa sabi po, ang turo sa akin nung instructor ko, hanggat maaari, 3 seconds kung gaano kabilis yung sasakyan sa pagitan niya 3 Oo, seconds. 3 seconds. So yung 3 seconds, siguro kung city driving ka at medyo traffic, Okay lang. sapat na yung dalawang dipa. Sabi nga po nila kung ganun dapat nga daw po isang sasakyan pa yun eh. Isang Pero, sasakyan. Kasi di na po maiwasan kung talagang masikip na eh. Hindi kasi pag traffic naman kasi, ang nagiging problema nga, yung siksikan. Singitan pala, singitan. Eh ngayon, doon nga maraming nagkakaroon ng away-away kasi pag pinagbigyan mo naman na isang sasakyan yung yung distansya mo doon sa nasa unahan, bigla naman may sisingit. Di ganun din, parang baliwala yung binigay mong allowance, di ba? Saka yung disgrasya din po minsan pag sumisingit sila bigla-bigla. Oo. Nakakatakot. Pero kayo, gagawin nyo ba yung yung bangga, yung ginawa nung... Hindi, racing dito. Ha? Kasi napakadelikado nun. Hindi na kaya yun ng ng preno. Kasi yung sa P6R, di ba, pagka yung ang bilis-bilis na kasi nun, ang bigat na nung niya eh. Apat pa po sila sa kayo nun eh. Ang bigat na nun, hindi nakakayanin ng preno yun eh. Acceleration. Oh, di ba? Dagdag po may yung mass ng yung mass tsaka acceleration niya. Oo. Kapag tumataas yung acceleration, minumultiply yun sa mass, tumataas yung puwersa. Oo. Mas malaking friction ang kailangan para ma-overcome niya yun. Oh, sa sobrang bilis. Tapos nandun na yung truck. Tumigil pa kasi yung truck. Kaya... Hindi, mabagal lang talaga siya. Mabagal lang Oo. yung truck. Hindi pwedeng tumakbo ng mabilis yung truck. Saka, doon sa lugar na yon, sa Marcos Highway, ang top speed dyan, 60 lang. Opo, bawal talaga. 60 lang yan. Marcos Highway, Commonwealth, mga ganyan. EDSA yata 60 lang, di ba? Oh, di ba? EDSA C5 60, 50. Oh, EDSA C5. Malalaki 50. Oh, tapos ganun ang takbo nila. Violations over violations ang nangyari. Kaya napahamak. Di ba? Kaya, Binibigyan po ng ganong klaseng regulations dahil nga delikado kapag nilabag eh. oo. Hindi nila alam. Ngayon, sino na naman ang sisisihin natin dito? Wala. Wala tayong masisisi, pero sana magbantay talaga doon kasi ginagawang racetrack yan eh. Hindi lang naman ng mga kotse, may mga motor nga din dyan eh. Inaharang pa nila yung traffic tapos bigla silang bibitaw. Grabe diba? talaga doon. Di ba ganun katindi? Pero kung wala yung truck, may mabubuhay kaya doon?
Diretso din yun eh. Babangga pa rin, baka bumangga pa po lalo yan sa ano, magdagdag pa lalo ng casualty. Hindi ang problema niya, bakit siya gumanon? Overshoot. Hindi niya na kaya eh. Skid na po yun. Sobra na, hindi na kaya eh. Oo. Skid na yun. Hindi na niya naliko. Sobra na. Sobrang bilis nung ano. So, sa taas pa lang, mabilis na siya. Oo, grabe. Grabe. Eh kasi ang layo pa po ng APT pa po yun eh. Ang layo pa nun simula po sa SM Masina. Eh mga kapatid, Wendy's na yan. medyo nagkaka yung pinag-uusapan namin tungkol sa banggaan. Pero parang naubos na yung chicken eh. Naiinis na ako eh. Naubos yung chicken. Ginana. Ano ba? Dinaan sa kwento. Meron pa. Ayun dumaan kasi kami sa Pancake House. Nagpabili ng chicken. Yun na delikado po. Wag niyong gagayahin itong makikita nyo sa mga videos natin. Napakadelikado. Mag-ingat po kayo sa pagmamaneho. Hindi po kayo bubuhayin talaga nung ganong klaseng driving Tapos walang airbag to. Wala talaga, walang airbag. Wala kang makitang nag-deploy na airbag eh. Oh. Oo nga. Di ba? Walang airbag. Kung may airbag 'yon, hindi pa rin kasi naputol eh. Sabog yung bubong. Putol talaga yung bubong eh. Parang yung napanood natin na alam mo yung movie na yung bus. Tapos yung babae, yung bata ay nahulog yata yung ballpen niya, kinuha niya. Tapos nung pagyuko niya, biglang nahati yung bus. Napanood niyo yun? Oo, di ba? Nahati. Pagyuko niya, siya lang yung natira. Yung buong bus. Movie. Naputol yun. Yun po kasi ang nangyari doon biro mo, lumusot ka doon sa ilalim ng truck, sa puwitan, sa likod. Talagang pinasok mo yung ilalim. Napakabilis nung kotse. Maaaring namreno yung truck, pero kung mabagal yung kotse, hindi magkakaganon. So, mag-iingat po tayo. Dahil nga sa may nangyaring ganon, ito ba, bibigyan ko po kayo ng konting tips. Yung, kung ano lang yung nalalaman ko, pagdating sa defensive driving. Itong driver ko ngayon, hindi ko siya tuturuan. Titingnan ko kung ano yung gagawin niya sa pagdadrive. Pero syempre, papasokan na rin natin ng mga ibang nakikita natin dito sa mga katabi natin ng mga sasakyan. Ayan, traffic po kasi ngayon eh. Matindi ang traffic Ayan mga kapatid, tignan nyo. Napakatindi ang traffic dito sa malapit na kami sa Masinag. Ayan. Ang isa po na sinasabi nga natin na yung pagiging defensive driving, may iwasan sana yung aksidente na yon kung doon sa highway na tinatakbuhan mo ay talaga namang may speed limit. Halimbawa, tulad dito sa Marcos Highway, ang pinakamabilis na po rito 60 kilometers per hour. Yun na yung pinakamabilis mo. Kaya kung dito tumatakbo ka ng lampas 60, 70, 80, 90, 100, overspeeding na yon. Samantalang ang makakasabay mo sumusunod doon sa ganung speed limit, yung ganong kabilis na takbo mo at biglang may namreno sa harapan mo or hindi mo napansin, may nakahinto na pala doon sa pupuntahan mo na yon, may nakahinto ng sasakyan. Naku, delikado po talaga. Hindi yon kakayanin ng basta preno lang. Kapag po ganitong traffic, hindi po dapat na binubuntutan nyo yung nasa likuran nyo at dikit na dikit kayo. Posible nga nasa isip nyo, baka masingitan kayo. Yun nga, dahil nga sa traffic, alam nyo naman yung iba, singit na singit. Napakadelikado naman nun kung masyado nyong ilalapit. Kasi nga po, ito, paakyat pa ng konti yan. Yung sasakyan na nasa harapan ko na to, ito ay isang crosswind. Manual to, malamang. Kasi ito ay XL lang. So ito pwedeng umatras every time na umaabante. Kung yan ay didikitan mo, pwede siyang bumangga sa'yo, pabalik, aatras siya. At pwede rin naman sa hindi inaasahang pagkakataon, ikaw naman, yung babangga sa kanya kapag bigla mong binitawan ng apak sa clutch mo. Isang pagkakamali, malaki ang magiging problema. Pwede nga sumabit ka sa sasakyan na katabi mo or dito sa mga motorsiklo, yan, nasa tabi na yan, pwedeng sasabit ka dyan. Kasi yan, talagang sanay na sanay sila na magpa-gewang-gewang, lusot ng lusot, sanay na sanay yan. Kaya lang, pag sila naman yung nasabit sa'yo, ay sila yung malakas magreklamo. Kaya ang gagawin nyo, pagka ganito, may mga katabi kayong mga ganyang motorsiklo, iingatan nyo na po yung, idepensahan nyo lang yung lane nyo, na nandoon kayo sa tamang lane.
Tapos wag nyo rin silang gigit-gitin kasi ilalaban din niya yung sarili niya eh. Na wag siyang dumulas o wag siyang maipit. Mga kapatid, ang pagkakaalam ko doon sa lane na blue, yan po ay bicycle lane. Sa bisikleta lang. Kaya lang, dahil nga hindi naman niya nasusunod, lalo na kapag ganitong traffic na, at marami ng pasaway tulad dito, oh. Doon pa siya pumarada para lang magmerienda. Doon pa siya pumarada para lang magmerienda. Oh. Bihinarangan niya yung bicycle lane. Tapos itong mga nakasingle na motorcycle, ayan, doon din sila dumadaan kapag traffic. Eh siyempre, sabi nga nila, wala na kaming magagawa, wala na kaming madaanan eh. Ngayon ito mga kapatid, papakita ko sa inyo. Siyempre, yung driver ko, di niya alam na siya yung nagiging ano ko dito, modelo. Ayan. Kung mapapansin nyo po, yung motorsiklo, yung tricycle, hanggat maaari, yung kanyang lane, ay nandoon siya sa gitna nung puti at nung blue. Pero yan, tatabi siya. Yan, tatabi siya. Ngayon, kami naman po, titignan nyo po itong driver ko, ino-occupy niya yung white na lane. Uy, nakahalata. O kasi merong mga ganitong driver na hindi siya gumigitna doon sa bagitan ng puti na putol-putol at dito sa blue. Ino-occupy niya yung isang lane. Yung line na yun, ino-occupy niya. Delikado po yun. Yan. Marami pong ganyan na ang kanilang posisyon dito sa lane, wala sila doon sa gitna. Ino-occupy nila yung kabilang side. Yung iba naman doon sa yellow. Doon sa yellow line na yan. Ino-occupy nila yan. So mali po yun mga kapatid. Pag medyo nagkasalubungan, pwede siyang makasalubong ng disgrasya. Ayan o. Ayan po ang problema pag low by. Mas malakas pa yung drive sa kanya. Hindi siya halos makaakyat. Pag mga ganito, dapat pinapaayos na. Kasi nga, hindi lang carbon dioxide ang binubuga niya. Langis na yan eh. Pwedeng valve seal, pwedeng piston ring. Pero mas malamang, mga ganitong sira kasi ng sasakyan, valve seal to eh. Or blow-by na talaga yan, hindi na maka-andar. Tingnan nyo mga kapatid. Dapat hindi na ini-aircon yan eh. Kaso naka-aircon pa siya. Hirap na yung sasakyan. Ito mga kapatid, nasa zigzag tayo. Siyempre, yung may double yellow line na yan. Tapos ngayon naging puti. Pero mukhang na lang eh. Mukhang kumukupas lang yung dilaw eh. Diba? Hanggat maaari, huwag mong gugulungan yung kulay. Huwag mong gugulungan yan. Kasi delikado. O, ayan, tignan nyo isang yun. O, tignan nyo. O, diba? Delikado. O, ayan, tignan nyo isang yun. O, tignan nyo. O, diba? Ganun, kadelikado yun. Kasi pwede siyang makasalubong. Yung mga nag-overshoot din, pwede niyang masalubong yun na napakadelikado. Dapat nandun ka lang sa gitna ng lane. So kapag may pedestrian, dapat din nagmi-minor. Kaya nga po pedestrian yan eh. Tapos to accident prone area yan. Dapat nagmi-minor din. So kailangan defensive driving. Hindi yung makapagmaneho lang, banat ng banat. O yan, tignan nyo. Yan, magagaling no. Pero yan, gawin mo sa kanila yan, magagalit sila. Tama ba? Nagmumotor ka. Yung gano'n na nagmumotor, gawin mo sa kanila yung ginagawa nila na kinakat ka nila, magagalit yan. Yun po yung mga kapatid, huwag niyo pong gagawin yung mga gano'n. Kung kahit na kayo ay nagmumotor lang, isipin nyo po, may buhay din kayo na dapat nyong alagaan, dapat nyong depensahan. Mga kapatid, mag-iingat po tayo lagi. Yung mga anak nyo, ito ako, Autorans. Ito yung dalawang anak ko. Yung dalawa, wala pa. Natutulog pa yung isa. Yung panganay ko, nasa naniningalang pugad. Alam nyo na yun, naniningalang pugad.
Ano R? Ikaw alam mo yung ananiningal ng pulgar? Naghanap ng ano, ng ibon. Ng ibon? Ikaw ding. Di mo alam yun? Di mo alam yun? Ayan, sige mga kapatid.